Morning sa lahat. Hi guys. Ngayong umaga na to, since na dumating ako ng Pilipinas, so magwa 1 week na ako dito. Mahaba na nga yung balbas ko, nangitim na dahil sobrang init dito guys. Sobrang init. So yun, ngayong umaga na to is ipe-prepare ko yung gitara ko. So 8 months din na hindi ko to na-play o hindi ko nakita. So this morning, ngayon pala siya lalabas ng kanyang suitcase o hard case. Kaya konting linis muna, sigurado madumi yun. Kaya ayun na tayo guys. Sa taas kasi ang gitara ko nakalagay. So dito sa taas na to, hindi naman din masyadong ginagamit to. So dito nagmularing anak ko, nagpa-practice ng basketball. Yan, ang dami na. Alam ang pagbata, siyempre, sulat doon, sulat dito. So dito ako minsan nakatambay na, nagigitara ako dyan. Ito. Yan. So ito is isang gitara na to, nabili ko sa sa Brisbane, Australia. Ayan, hindi ko alam kung sinong mabait na bata sa dalawa kong anak ang nakasira nito. Bali ang kanyang neck. Aston. Ayan, brand. Hindi na to guys kasi meron siyang tuner eh. Wala lang siyang pick up. Pero meron siyang tuner. Magana to. Ang pangalan na is Smarties. Yan na. So isa siyang bilihan ng mga Mounties. Isa siyang bilihan, isang malaking bilihan ng store. O isa siyang store na bilihan ng mga second hand item. Hindi ko naman bilihin, parang $110 lang yata. Yung parang sa 7,000. $110. Okay. Napakahirap. So hinanap ko yung mga kipo. Di ko alam kung nasaan ko nalagay yung mga kipo ko. Pero pala dito lang yan. Hindi ko lang makita kung saan. Kasi nagmamadali na lang ako ng time na yun. Ayun, nandito. Yun. So meron tayong extra battery for the pick up ng gitarang to. Tsaka yung kipo. Medyo maagim lang guys. Hindi pa kasi natatapos yung bahay na to. Patabi mo natin to. Ito yun po. Tara, let's go. So hard case po siya. Nabili ko siya rin sa Brisbane. Nasa magkano nga to? Nasa $25 yata to. Meron po siyang tag sa aeroplano. Tatakalin natin, din natin kailangan yan. Okay. So nakaready na. Okay po, yung spare ng battery natin po, the pick up and the cord po. Okay, try natin siya guys. Okay. So ito na nga siya guys. Nagmula sa hard case. So, after 8 months, hindi ko pala siya makikita kung ano siya sa loob. Pero I'm sure na kailangan siyang nalinisan. So, itong hard case na to is $25 o $22 sa Brisbane, Australia. Kung naalala ko. Isa lang siyang second hand shop. So, lahat ng mga item, mix na yun, mga gadget, gano'n. Basta second hand siya. Lahat. Tapos nakita ko itong hard case. Binili ko para dito sa gitara. Hindi na ako sa Australia before. Nakalagay lang siya sa soft case lang. So, napakadelikado pag nasa aeroplano kasi yung iba, pag
lapag o pag-uwi ng Pilipinas o pagdating ng destination nila is broken yung mga gitara nila. Ang pinaka-common is yung neck nila na babali kasi siguro tinatapon-tapon lang na napapatungan ng mga bibigat ng mga maleta. So ito yung gitara guys. So ang tatak niya is D&D Supremo Natural. Dalawang klase ito, merong Supremo Black. Pinagkataon nung nabili ko to sa Boracay 2013 if I'm not mistaken. So it cost 14,000. Basta pumalo siya ng 14,000 kasama nung strap, pero wala nang strap na yun. Tsaka kasama na rin yata yung soap na case. Hindi pa siya kasama dun sa guitar eh. Kaya bumili ako nun. Okay, so ito yung gitara. Supremo Natural color siya. May mga sticker na rin siya para ano yun? Parang pag nakita ko yung sticker, ay akin to. Wow. Ngayon, check ko siya. Ito nga pala yung head ng Aston na kita yun sa taas yung ina-unbox ko pa. Yung kinakalkal ko pala yung mga gitara sa taas. Nilagay ko siya dito para madali siya makita pag pinayos ko. Wala pa tayong budget kaya mag-aantay na naman siya kaya. Okay. So, tip lang guys, pagka iwan yung gitara nyo or kagaya ko, kailangan ko siyang iwan after 8 months because marami na akong dala nun papuntang Maynila. Basta, parang tinamad na akong dali siya pero mali pa rin kasi alam mo yun, pag talaga nasa heart mo yung pagtutugtog tsaka pagiging musikeros, dapat nandun talaga yung gamit mo kasi ito yung buhay mo rin eh, parang alam mo yun, parang pangalawa sa asawa mo. Charot. So tip ko lang, pagka iwan nyo yung gitara nyo is i-untune nyo siya kasi maaari kasing pag hindi nyo siya piniplay itong neck nyo is mag-bend siya ng paharap pag ganun, tas ito lolobo. So yun ang ginagawa, di ko alam sa iba pero ito yung para sa akin. So ngayon guys, itutoon natin siya bago mag-play. So kita nyo naman wala pa yan, hindi pa siya tune. Saka yun. So dinis muna natin, lilinisan ko muna, then tono, pwede na to. Okay guys, so naghanap ako ng brush tsaka rag. Punas lang rin, pangpunas. So una is tagayin mo natin yung mga dust, yung mga alikabok. So dami na guys, talagang hindi na siya nagamit talaga. Pagka natuto na yung dalawang anak ko, kahit sino sa kanila, iiwan ko lang natapos kahit hindi ko na i-itago kasi kailangan nila. Sa dalawang kong anak, ano sila, parang willing din sila matuto kaso nga lang is wala nga ako dito lagi. Minsan na ako dito after 8 months o 6 months. Kaya hindi ko rin may bigay yung focus para matuto sila. Ako dati natuto ko ng gitara is parang kagustuhan ko lang din. May kabarkada ako dati na marunong mag-gitara. Nagpatulong ako sa kanya isang pesa lang tapos yun, in-explore ko yung gitara na matuto. Kasi kung willing ka talaga matututo ka. Pero pag wala sa puso mo, wala sa isip mo ginagawa mo, ito talaga mag-i-excel mo. Yan guys. Ang problema ko dito is parang pinakalawag na yata yung string. Hindi ko alam, baka bibili ako ng isang set. Sa bagay, 15 to 10 minutes lang naman din naman ang central dito, ang poblasyon, kaya makakabili tayo ng OUCP. Ganda pa rin yan guys. So D&D Supremo Natural Color. Pwede ito. Okay guys, itutuloy na natin siya. Okay guys, so tuning na tayo. Okay, so kailangan natin ng yung battery. Tsaka itong gitara na to is meron siyang tuner din. Kaya madali lang mag-tono,
ng gitara kasi meron na siyang built-in na kasama ng pick. So kailangan natin ng battery. Tinanggal ako kasi ng battery kasi alam mo yung pagka tumagal yung battery sa isang any gadget, ganun. Diba, nag-moist kaya doon nagsisimula yung rust o kalawang. Tinanggal ko siya bago umalis. Tsaka itong gitara na to is para siyang may ground na rin. Kailangan na rin siyang ipatingin. Yun. Okay. So ayan guys. Yun. Ano mo? Nag-tune na siya. So, ang standard tuning is E, A, D, G, B, E. So, i-tune ko na siya ngayon. Okay. So, matagal-tagal na ano to. Matagal-tagal na tunuhan to. Kaya medyo parang kailangan na talaga itong palitan yung string. So, unang string muna, 6th string o bordon is E. So, nasa D pala ako. Ayun, E, lapit na. Pag nag-tune kayo, makikita nyo naman guys, ayan. Yan, pagka-red na siya. So, ibig sabihin yan is sobra. Yun. At magigreen siya. Kaya medyo matagal-tagal daw guys. Okay guys, so nasa last na string na ako. So, yung number 1 string natin, o unang string na E. Yun. Red na siya. So, naka-green up siya. It means na yan, ready na siya. So, ready na to play the guitar. Yun! Narinig nyo? So, after 8 months, 1 audition na play ito na talaga. Hindi, baka naman. Dapat talaga palitan na yung string niya kasi parang ano na siya parang alam niyo yung parang masakit na siya para siyang bagong hasa. Naglalaro pa yung string kasi ganito talaga ito. Ano pagka bagong palit yung gitara o bagong tono, yung string niya is naglalaro pa. Kaya halimbawa, feel nyo na okay na siya pero mga ilang minuto saglit lang is magbabago, mag-tune na naman siya. Wala na naman siya sa figure niya. Figure niya. Mula pagdating ko kasi ng Pilipinas is medyo busy pa eh. Siyempre, mag-report sa opisina. Siyempre, bagong dating, kaya family bonding muna. Kaya hindi agad siya hindi agad nalinisan, hindi agad nasikaso.
So, and ready na siya guys. So, yun. So, this morning ito yung video ko ngayon. So, abangan nyo na lang po yung mga susunod ko na cover. Maybe baka may mga gusto kayong ilapag. Nice ko yung comment section ko. So, hindi kayo makapag-comment kung nakikita nyo. Ayusin ko yan para makapag-comment nyo. O makapaglapag kayo ng mga any song. Baka kaya ko i-play. So, yun lang guys, this morning. So, thank you for watching. God bless to everyone. So, DND Supremo, DND, baka naman.